Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 17, versikulo 1 hanggang 4. Ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Genesis chapter 7, 5 hanggang 9. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at gagalingan ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhing pagkamatay mo sa buong kalahian nila, at tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng inyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila." Amen. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muli babahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay na aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito is ika-17 ng Genesis, versikulo 10 hanggang 14. Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan, ay tutuliin pagsapit ng ika-8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi, sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 17, versikulo 15 hanggang 18. At ang sabi, "Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa, at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari." Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sara, mabubuntis pa kaya siya na nasa 70 taong gulang na?" Sinabi niya sa Diyos, "Kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismael." Amen. Genesis chapter 17, 19 to 20. Kaya't sumagot ang Diyos, "Hindi. Ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ng kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa 1 taon." Sa ganito ring panahon, pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ito po ang ating verse,
Genesis chapter 17, verse 19 to 22. Pagpalang araw po sa ating lahat. Good day everyone. My devotion for today, Genesis chapter 17, verse 23 to 27. Nang araw din yaon ay kinuha ni Abraham ang kaniyang anak na si Ismael at ang lahat ng pinanganak sa kaniyang sambahayan o binili ng kaniyang salapi, ang bawat lalaki sa kaniyang sambahayan, at tinuli sila gaya ng sinabi sa kaniya ng Diyos. At si Abraham ay 99 na taon nung siya'y tuliin. At ang kaniyang anak na si Ismael ay 13. Si Abraham at ang kanyang anak na si Ismael ay parehong tinuli nung araw na iyon. At lahat ng lalaki sa sambahayan ni Abraham, pati na ang mga pinanganak sa kaniyang sambahayan o binili sa isang dayuhan, ay tinuli na kasama niya. Amen.